Magpapa manicure, pero yung lagi kong ginagawa. Ate, ako din. Manicure lang po. Manicure. Yung Russian naman? Yes. Okay. Sa kanang Russian. Pwede. Hi! Ikaw ba yan? Kaya pala familiar yung boses mo. Grabe naman. Hindi mo ba naamoy yung bunganga ko? Lapit nga eh. Kaya nga eh. Kanina ko pa tinitignan kasi magtitingin sana ako ng kulay. Totoo ba? Papagawa ko Ay, ng, bigyan nyo! papagawa ko ng Russian. Ay, taray, Russian Russian naman atake na. Kasi Pilipina ka lang eh. Ngayon mag-Russian ka na. Yes, correct. Anyways, ayan yung bago namin. Actually, ito yung mga staff ko. Tiga mo, nag-ano sila ng Russian manicure training 4 days. Perfect. So talagang thorough, ano yan, thorough training talaga yan sa kanila. Perfect. Ate, go. Mababait yan. Ate, ini-entrust ko na sa'yo yung aking mala-Jurassic na nails. Yehey. At Alam mo yung ate. masaklap dito, Chang? Ako yung may-ari na yung salon, pero parang ang dumi ng kuko ko. Parang lagi akong kliyente Hindi dito. ka ba nagpapaayos? Hindi ako masyadong madalas nagpapaayos kasi busy ako. Yes, correct. Ganun talaga pag business. Totoo. Anyways, guys, please welcome Chang Abby! Oh my gosh, kasi siya ang ating first guest ng podcast ngayon, di ba? And alphabetical to, so make sure lang to comment kung sino yung letter B natin. But for now, yung langaw muna. Grabe. For now, Chang Abby muna tayo. Sa mga di nakakaalam, Chang Abby is kilalang balibulistang Pilipinas sa Pilipinas. And grabe, if I'm not mistaken, may langaw tayo. Hindi, actually, ang pangalan niya si Rudolph. Next time ka na. Kaya Wait pa lang. nga, magpapa-Russian manicure kasi si Rudolph. Guys, huwag kayong magalit ha. Kasi may mga pagkain kasi dito ngayon. But anyways, balita ko, naging team captain ka ng Philippine Women's Volleyball. Tama, mali? Tama. Totoo ba? Anong year yon? 2017 ata nag-start hanggang mag-retire ako. Totoo ba? Kaya anong year ka nag-retire? 2021. 2020. Nahirapan ka nung nag-retire ka? Hindi naman. Parang tinanggap ko na din na it's about time for new leadership, about time for new generation to take over, ganun. Pero until now, masasabi mong may laban ka pa. Parang like yung mga, di ba, mga benteng, mga 20 years old and above na mga player. Ngayon, sa tingin mo, kaya pa makipagsabayan? Parang kaya ko naman makipagsabayan, pero hindi na ako to the point na parang laban na laban. Totoo ba? Parang like before. Yeah. Nag-iiba kasi yung priority natin habang tumatanda. Totoo. And sa mga di nakakaalam, si Chang Abby, may mga business yan, ha? Shoutout pala sa business niya ngayon. Ano yung mga business mong meron ka? Meron akong home service massage. Ah, nice. Yes, kalma. Tapos, Lalagay natin sa screen. Kalma. Actually, ito yung nakikita ko sa IG story niya. Na ang galing. May marketing ka niyan? Kami dalawa lang naman. Sino nag-video? Yung may nakikita akong parang ang ganda ng nag-e-edit. Sino nag-e-edit? Si Camille lahat yun. I Yan yung see, I see. isa sa mga talent niya aside Ay. from playing volleyball. Perfect. Yung mga edit-edit, no? Sa kanya. And as an influencer, siguro na natuto ka na rin mag-edit mag-edit ng Ako din, video. kami naman din ako. Tsaka media push, alam namin kung paano gagawin. Ganun talaga siguro pag mga influencers. Totoo. Kaya matututo ka rin kahit hindi ka pumasok ng mga Totoo. mga classes. Ikaw ba? Ako naman kasi, lahat naman kasi natututunan, di ba? Yung may mga pag mga gusto, maganda kasi sa akin, risk taker ako. Gusto kong laging itry kung ano yung ko. Kung ano yung parang what's best for me. Kaya nga itong Nudo by Daniel, talagang biglaan lang to. Ma-share ko lang sa'yo yung Nudo by Daniel na nail salon na to, biglaan lang to. Parang 5 days ko lang pinag-isipan kung kukunin ko ba siya. Kasi December 31, they're planning na i-close na to. And thinking na magpapasok yung bagong taon, tapos mawawala ng trabaho yung mga empleyado. Parang nakakalungkot. So talagang pinush talaga namin yon. And Chang, balita ko rin is busy ka ngayon dahil anong ginagawa mo? Anong mga training ang meron On-season ka? tayo ngayon. Oh my God. So, ongoing yung PVL right now. Manood kayo every Tuesday, Thursday, and Saturday.
sa San Juan Arena. And actually guys, nung nag-open ako ng salon namin, ng nail salon, siya ang kauna-unang or siya lang siguro ang taong nagsabi na pupunta ako, magbabayad ako. Sabi ko parang, oh my God, first time ko lang marinig yon. Kasi actually given naman na kapag meron kang ini-invite ng mga influencer, syempre parang they will think na it's ex-deal. And there's no problem with that. Pero alam mo, iba yung parang feeling rin na mag-initiate ka na magbabayad ako just to support you Support eh. talaga. Pero may iba't ibang way kasi ng pag-support eh. Kahit na ex-deal yan, kung susuportahan ka nila through video, okay na yun, ma-appreciate mo yun. Pero alam mo, parang knowing you na madaming followers, tapos pupunta, tapos magbabayad, parang kakaiba. Ang kakaiba. May pagkasanto papa yung mga sagutan ko ba? Masyadong parang lalagpas ka na sa langit. Kung si Papa Jesus, parang doon ako. Si Daniel. Parang nag-ahay ka na kay Jesus. Joke lang, mamaya na. Kasi Masyado pa maaga. Correct. Ako naiintindihan ko yung kasi businesswoman din ako. Alam ko na kaka-start mo lang. Gusto ko maramdaman mo na I'm one of the person na magsusupport sa'yo. Hindi yung punta ako dito para Dahil may pangalan ka, tapos hindi ko alam mo yung iniisip na ex-deal, ganun. Gusto ko libre. lang talagang supportahan ka kasi ever since pandemic, subaybay na ako sa'yo nung time na naka-dorm ka pa lang, college student ka, tapos nagbebenta ka ng tote bag. Kaya Ganong level. Oh my God. Tapos nakita ko na sobrang hustler ka. Paras, I see myself in you na paras kami nito talagang ang daming tinatry. Di ba? Ilan na yung businesses ko din ngayon. Kasi same mo, risk taker din ako. And ayaw ko sa lahat mawawalan ng trabaho yung mga tao. Totoo, Kaya totoo. natuwa ko din na doon pa lang makikita yung personality mo, may puso ka. Totoo. Kasi may mga times din ako sa business na ayoko na, nakakapagod, ang hirap, parang hindi na ata to mag-work. Pero kapag iniisip ko lang talaga yung mga trabahante ko, pag mawalan sila ng trabaho, paano yung pamilya nila? Sa Totoo. kanila umaasa. So, ayokong maging isa sa dahilan kung bakit itong pamilya na to mawawalan ng Totoo. And actually, parehas nga talaga tayo ng personality. Kasi kung ako, maldita sa TikTok, ikaw maldita ka sa court. Yes. At kilala kang maldita talaga sa court. At ikaw ang mahal ng taong maldita. Kasi parang, may mga iba kasi na parang pag maldita ka, minsan ibabash ka eh. Pero kapag nakasanayan kanilang maldita sa court na parang may angas naman kasi talaga. Alam mo, kasi may mga maldita na deserve magmaldita. Nagigets mo ba ako? May mga maldita naman na, lugar mo naman yan, parang hindi naman ito. Ganyan. Pero proud ka bang masabihan ka na parang maangas ka sa court? Proud akong sabihan talaga ako na maangas ako sa court. Pero hindi rin ako nakakaligtas sa bashers. Hindi lang nila talaga gusto. May mga favorites lang talaga yung mga tao, di ba? Maraming mga opinion. Pero kasi yun yung personality ko eh. When it comes to playing, every time that I'm inside the court, parang nag-iiba yung personality ko. Kasi I go with beast mode. Beast mode, ganyan. Parang I don't care about the people around me. Basta it's a form of a concept na concentrated lang talaga ako sa craft ko. And kung bakit ako ganon, kasi lumaki ako sa paglalaro sa kalye. Kasama ko lagi mga lalaki tsaka mga bading. Wala akong masyado nakakalarong babae. So alam mo naman pag kalye, diba, bading-bading. Kanalan talaga, Kanalan. no? So nung nabuo na ako, pagdating ko ng college, maangas na ako maglaro. Kasi yun ako. Pero outside volleyball court, kabaliktaran ng personality ko. Kaya sabi ko parang sinasaliban lang talaga ako. And speaking of that, kasi alam mo, ang hirap maging atleta and at the same time maging influencer. Kasi 'di ba, parang pag meron ka ng platform, tapos meron ka pang training, parang hindi mo alam kung sino yung uunahin. Tapos may mga brands pang kukuha sa'yo. Tapos kailangan pa mag-video, mag-shoot, mag-edit. Tapos yung business mo pa. Correct. Parang kailangan double time talaga or time management talaga ang eksena mo. Ang lala ng time management natin dalawa. Diba? Ikaw alam mo yung calendar ng buhay ko. Kaya, Pinakita ko sa kanya guys yung calendar ng buhay ko. Naloka siya. Ito lang yung rest day mo. Ito lang. kaya mo! Pero alam ko din, may napanood akong post mo na dapat may mag-guest ka ata sa sa isang TV, music video. Kasi ikaw talaga yung fit na tao para doon. Kaso ayaw mong i-let go yung Priorities. priorities mo. Kasi
But alam mo yon, gets ko kasi talagang yung isang buong araw natin, kulang ang 24 hours Correct. para sa atin. And it shows professionalism kapag alam mong meron kang prior commitments. Kasi may mga iba akong nababasa na buti nga na kinancel niya yung mga iba niyang ganap. Pero for me kasi, may kanya-kanya ka tayong strategy when it comes to handling things na katulad ng mga ganito. Kapag may mga nakaset na, ayoko nang i-cancel. Kapag ang hirap kasing makabuo ng tiwala sa isang brand, Correct. sa isang tao na kailangan mong kitain. Kaya, alam mo yung exempted na lang siguro yung mga emergency. Oo. Kasi kapag emergency yan, kailangan mong ikat yan, lalo na kapag pamilya mo Lalo, eh. oo. 'Di ba? So, ayun, parang naano rin ako, parang medyo hindi ako na parang ano bang term na to na hindi sila magagalit? Hindi nila ako mapakawalan sa part na mayroong akong priorities. Hindi nila ako makitaan ng dahilan kung bakit hindi ako nag-cancel Oo. sa mga priorities ko. Kasi, alam mo yun, it talks about money. It talks Okay. about your attitude. It talks about your behavior. Kapag bigla kang nag-cancel just because you like the MTV, di ba? Pero ayun nga, Hopefully maging lesson din yun sa mga tao Totoo. na one day mangyayari din yun sa buhay nyo. Dadaan na kailangan yung mamili. Totoo. Pero sana, lagi kayong magde-decide ng nasa maayos. Totoo. Hindi yung basta-basta lang. and alam mo dapat mag-organize. Oo. Minsan kasi pag hindi ka organized na tao, parang kunin ko ko yan, ang ending hindi mo na pala na-fulfill yung isa. Correct. And Diba? may mga responsibilidad kayo and you have to be accountable Yeah. on it. And speaking of bashing, how do you handle bashers? Nung bata-bata pa ako, talagang for the battle din talaga ako. Patola. Patola ako. And then hanggang sa nung tumanda na ako, hindi ko na siya pinapansin. Inisip ko na lang na ganun talaga, laging may opinion yung mga tao. Pero Sabi ko nga, depende, kwento mo yan, hindi naman ako gumaganda, santo tita. edi go. May mga times pa din na parang pipitik din talaga ako. Gusto Oo. kong, ang point ko lang lagi is, gusto kong malaman niyo na tao din ako. Oo. Hindi ako perfecto. Darating at darating yung panahon na malalaman niyo kung ano yung nararamdaman ko. Totoo. So, yun. And kasi nasanay sila sa atin na may mga personality tayo. Diba? Yes, please. Thank you so much, guys. Nanunuyo na kami. Ganito pala ang podcast, no? Kaya-diretso to, 1 hour. Kaya, 1 Kaya hour, tubig, ay oo. kailangan dire-diretso tayo habang nililinisan tayo para hindi mo feel talaga na may ginagawa sa'yo. Pero ayun nga, speaking of our personality, siguro parang nare-realize ko ngayon na dapat kasi pala hindi ako masyadong nagmaldita. May mga ganun ako eh. Kasi nakilala ako nilang maldita. Nakilala nila akong strong yung personality ko. Kaya minsan, kapag may mga pinaglalaban ako sa buhay ko, iniisip nila, galit ako. Parang... Nami-misinterpret. nami-misinterpret nila. Kaya rin talagang lumalaban ako. Kaya talagang pumapatol ako. Kasi syempre isipin nila, ay si Daniel, ano yan eh. Kaya ganyan nga yun, mahilig nga yun magmura eh. Kaya may masama ugali niyan, ganyan-ganyan. Pero alam kung mo- ano yung pinapakita ko sa social media, hindi naman talaga off-cam, ayun ka eh, no? Iba lang talaga yung personality mo sa craft mo. Nagigets ko yan eh. Kasi pag ako naglalaro, laro to eh. Totoo. Ito yung personality ko dito. Pero pag ibang bagay, marunong ako Oo. makitao, makibagay, maayos naman ang disposition ko sa buhay. Totoo. And kasi siguro nasanay ka rin maging leader. Kasi Oo. minsan ang leader Kailangan medyo matapang. aggressive eh. Yes. Kailangan makita ng mga teammates ko na... You have the kahit na- authority. Oo. Pitpitan na yung laban, crucial na. Pag nakita nila yung leader nila na palaban at hindi sumusuko, they draw strength from it. So I want to be that person inside the court na makita nilang masasandalan nila. Kasi pag ikaw na yung sinasandalan nila, tapos ikaw pa yung unang titiglo, Oo. paano yung team na dinadala mo? Correct. Well, actually, alam naman ng mga tao na atleta ka, influencer ka, but let's talk about your life. Are you a breadwinner? Yes. Saan kayo Kaya- nakatira talaga? Antipolo. Alam nila yan. Alam nila sa Ano ng Antipolo mga tao? talaga kayo. Ano ko, taga-bundok. Taga-bundok. Well, actually, yung mga taga-Antipolo, Rizal, mga ano yan, maraming mga ari-arian yan. Kasi di ba maraming lupa sa Antipolo? Maraming lupa. Yes. Tsaka ano yan, mura-mura Ba't yan. ako bumili ng Sige. lupa sa amin? What if? Doon kayo mag-relocate? Yes. Check! Tara. Anyways, ano nga, paano ka naging breadwinner? Paano ka tumutulong? In ganong extent ka tumutulong sa pamilya mo? Yung yung parents ko kasi, hindi sila, parang maaga pa lang naghiwalay na sila. So, pero dalawa lang kami ng kuya ko.
Then, nung mga bata kami, puro tita ko nagpapaaral sa amin, ganung level, tapos tira kami sa squatters area, kasi si mama lang yung magpapaano sa amin, magpapabubuhay. And then, sobrang thankful talaga ako and grateful sa mga kapatid ng nanay ko kasi kahit pa paano, nasa pedestal sila, binigyan nila kami ng apartment kung saan pwede kaming magstay. So, dun, kaya kami nasa Antipolo kasi bahay yun ng tita ko. And then, para si mama, focus na lang siya sa pagpapalaki sa amin. But, syempre, high school, naglalaro na ako ng volleyball. And then, I got an opportunity to play sa Lasal, nung collegiate, through this talent that was given to me. Ginamit ko na siya na paraan para makaawas talaga sa, syempre, expenses. And kumikita ka talaga? Tapos, hindi pa ako kumikita noon. Parang, talagang, at least nakatulong na, no? Pero pagkatapos ko talaga ng college, kahit na may semi-pro na noon, nagtrabaho din ako. So, pinagja-juggle ko yung corporate life ko, tapos yung pag-volleyball ko, tapos nag-national team pa ako. So, parang ang lumalabas, parang working student ka? Oo, kasi, although student-athlete ka, pero parang somehow, ganun na din yung pakiramdam. Totoo. Alayo mo sa pamilya mo, maaga ka naging independent sa buhay. Ganun yung... Panganay ka ba? Hindi, bunso ako. Oh my God! Bunso rin ako! At Capricorn ka din ata. Hindi. Aquarius ako. Ay, ako Capricorn Capricorn is water ba? Earth sign. Earth sign kasi water ako. Yeah. Parang Yeah. I think compatible tayo Compatible eh. yan. Without the land, wala ring water. And without the water, walang land. I feel like yung mga sign ninyo, kayo yung magbabalance sa amin. Ganun. Oo. Yung Kasi parang masyado kaming intense, discipline, work, ganyan. Ay, minsan kami parang ako personally, ako yung parang, kunyari away na, inom muna kayo tubig, shot muna kayo, ay parang gano'n, ganyan. Na ako yung napapalight ng mood talaga. And normal sa mga Aquarius talaga, yung parang medyo galit sa umpisa pero malambing. Yung mga ganun eh. Medyo aggressive rin kasi yung personality ko. So, ayun nga, going back sa breadwinner ka. Tapos, nagtrabaho na ako ng corporate. Then, nag-semi-pro, ganyan. Tapos, until na-help ko si mama na paaralin yung kuya ko na makatapos din sa pag-aaral. Ayun, actually, maliit lang kami, 3 lang kami eh. So, yun, provide sa mga kailangan, pag-hospitality ng nanay ko, talagang I always make myself present. Kasi hindi naman tayo lumaki ang tawag doon? Generational wealth, diba? Yung may privilege. Privilege. So, hassle lang talaga ng hassle. Pati yung kuya ko, hassle lang kami ng hassle. Wait lang, I don't know if you wanna talk about this, pero you talk about parang health ng mother mo. Ano nangyari sa mother mo? Yeah, syempre may maintenance. Tumataas yung niya, ang hirap mo. pressure. Kapag merong hindi man ganun kalala yung sakit, pero merong nagbe-maintenance. Kasi parang araw-araw mo yan kailangan i-survive. Lalo yung mga diabetes, yung mga insulin, yung kailangan i-inject. Mother mo rin ba is high blood? Na-high blood siya. Pero si mama, grateful lang din ako kasi si mama, hindi siya talagang sobrang dependent sa akin. Napaparamdam niya sa akin na kaya niya pa din. Yung pension niya, talagang kinikip niya yon para yun yung maintenance siya. Ang sa akin lang is yung mga old gamit sa bahay, ganun. Kunwari, kailangan niya maglaba, sa bahay ko na siya maglaba. Magkalapit yung bahay namin eh. Hindi kayo talagang iisang bahay? Dati iisang bahay kami, pero ngayon, doon na siya ulit sa own house. Pero ilang steps lang yun sa bahay ko, kasi malapit lang ako sa kanila. Ganun ang mga matatanda, no? Nasanay sila na parang kung saan ako lumaki or doon yung routine ko, doon lang ako. Kahit medyo maganda na yung kabilang bahay, pero malagi dito siya pa rin nasa ako. bahay ko. As in, sa isang buong araw, doon siya, kasi gusto niya rin nakikita yung mga dog. At saka close ka sa mother mo? Then, yung dad ko, although separate na sila, actually, 2 years ago, ko lang siya napatawad. Kasi naghiwalay sila, diba? Kasi it was a bad breakup for them. Then, for me, lumaki din ako na hindi talaga maganda yung relationship with dad. Wala Oh my gosh. wala akong makwento masyado na, yung Together father with and your dad. daughter, Na yung may mga childhood bonding. wala masyado. Siguro may isa lang, binilan niya ako ng favorite ko na merengue. Ayun. Yun na yun. Tapos wala na akong... Yung mga malilit na bagay na yun, nagmamatter talaga sa nag-matter atin. lang No? siya. Tapos,
nakita ko siya kasi iba na yung sitwasyon na ngayon. Sakitin na, may sakit na siyang diabetes. So every month yon talagang walang palya, nagpo-provide ako sa kanya. Mas kailangan niya talaga ng tulong. Nakakapagod ba maging breadwinner? Depende siguro sa sa family na yung pagdepende sa iyo. And luckily, yung family mo kasi, at saka lumaki ka sa relatives na non-toxic. Hindi naman, sila oo, toxic hindi siya eh. masyadong Yung... nire-reprimand ka na. At saka pinapressure ka. Oo, wala. Thankful ako na hindi umabot sa ganun. Eh kasi alam mo, minsan ayun na yung mga Filipino culture talaga eh. Lalo na ngayong generation na may mga kamag-anak na kailangan maging doktor ka, wag kang maging Totoo ano. talaga sa mga posts Di ba may mga content Totoo. akong ganyan. Totoo talaga. Yun yung nangyayari And sa luckily pamilya. rin, yung relatives ko, sa mother side and then father side, walang ganon. Talagang yung mga content ko lang yun, ayun yung mga galing. intrusive thoughts na nababasa ko sa comment section, tapos ginagawan ko ng content, nagbo-boom. Sobrang galing mo dun sa Ganun kasi ako eh. Kapag mayroong isang comment na nag-boom na ginawan ko ng content, tapos dire-diretso ang views, gagawa ko another one. Kaya minsan nagiging series yung content ko. Yes. May tanghulo ako, nagtry ako tanghulo, ginawa kong series. Nag-immigration officer ako, ginawa kong series. Lahat ng ginawa ko, scamming content, ginawa kong series. Ganun nila ako nakilala kasi talaga. And going back sa life mo at Chang, ilang taon ka na? 33 na ako. Open ka ba sa public ng age mo? Yeah, at the age of 33, meron ka bang parang parang may mga pressure ka pa ba na hindi mo nakukuha? May mga wishes ka pa ba na nung 20s mo until now di mo pa rin nakukuha? Eh, how do you handle that pressure na parang tumatanda ka na pero hindi pa rin nakukuha? Nagkakaroon ako ng parang hindi ko masabi kung midlife crisis ba yung tawag sa ganun yung pressure ka na dapat ganito nagsisettle na ako, may pamilya na sana ako. Kasi nung 25 ako, sabi ko, by 27 or 29, last na yon, dapat may anak na ako. Ganun. Pero hindi siya nangyayari. Parang hindi siya pinagkakaloob ng universe eh. So ako I'm a believer din talaga na kung ano yung binibigay sa'yo ng universe, huwag mo siyang i-resist. So sa ngayon, natutunan ko na kanya-kanya tayong kalendaryo. Kahit na ilang beses akong umiiyak pag nakakita ko ng mga videos ng kinakasal or mga prenup, ganyan-ganyan. Wala akong magagawa eh. Ayun talaga eh, parang hanggang dito lang muna tayo. Kung ano lang yung nasa present mo, maging grateful ka. Baka nga totoo yung life starts at 40. Oo nga eh, tingnan Diba? natin. Kasi parang ngayon, parang until now, sabi kasi nila pag parang minsan binibigyan natin ng alam mo yung parang limit or parang due date yung age natin, minsan doon pa hindi natutupad. No? Tapos parang pag pinapasa Diyos mo, si Lord na lang bahala. Kaya dati yung wish ko na, lagi ko sinasabi to sa content ko, dati kapag hindi natutupad yung plano ko, nagagalit ako. Pero nung nag-stop na akong magplano sa buhay ko at tinayaan kong si Lord ang magbigay ng plano para sa akin, mas magaan pala siya everyday. Na may full of surprises, na, alam mo yung parang gusto ko ng cellphone pero ang binigay mo sa akin laptop. Parang ganon yung nangyayari ngayon sa buhay ko na I didn't ask for this nail salon. Pero binigay niya sa akin. Kasi alam mo ba, ang una ko lang talagang wish is gusto ko lang magkaroon ng online business. Nagkaroon ako online business tapos ngayon meron akong nail salon. So parang na-realize ko lang rin talaga na don't pressure yourself. So, wala yun sa edad and wala yun sa status mo sa buhay mo. Kasi alam mo, yung maturity and immaturity, wala rin naman yan sa age eh. May mga batang mature na mag-isip, may mga matandang isip bata, yung mga ganyan. Pero luckily na now nandito tayo sa status natin sa buhay na kilala tayo. Minsan bumibili tayo ng mga bagay na, alam mo, hindi mo titigan yung price. Ganun ka ba minsan? Pag bumibili ka ng isang pipikit bagay. ka na lang. Oo, pipikit ka, pero alam mo na, kikitain ko pa. Diba minsan kasi dati, dinideprive natin sa sarili natin, ay wag na, pambili ng bigas to eh. Pero na doon ma-improvement na yung life natin na, kaya nang bumili. Ay, Sarap tikit mata. sarap na naranasan mo na siya ngayon. And actually, as a breadwinner, kailangan mo yan. You have to reward Yes, yourself. correct. Paano ka mag-reward ng sarili mo? Like, meron ba yung monthly basis or Hindi. paano? Actually, hindi ako talaga maluho sa Ah. mga material na bagay. Kung magkakaroon lang ako ng mga signature bags or gamits, pagregalo sa akin. Oh. Wala akong appetite sa pagbili ng mga mamahalin. Usually, bumibili ako ng gamit ko pag kailangan ko talaga. Like yung kunwari, di ba tinanong ko tapos sa camera, ganyan. Possible, ganyan.
Pero alam ko saan yung appetite ko, lupa. Ah, Diyan ako kinikilig. kasi nga, business-minded ka. Oo, siguro ngayong tumatanda na ako. And that's good, one good thing about you. Kasi alam mo, yung ganitong klaseng trabaho natin, na hindi mo sure kung the next month kikita pa rin ba tayo ng ganito, parang mas magandang mas maging wais ka. Correct. Lagi kong sinasabi sa mga friends ko, it's not about how much you earn, it's about how much you save. So, the more you save talaga, the more na mas magiging, maa-assure mo yung sarili mo na in the next 5 years, kaya ko pa. Yes. At saka, ang hirap kasi talaga na, alam mo yun, yung parang inaasa mo na lang sa social media. Minsan talaga may business talaga eh. And speaking of business, what is your next business? Or ano yung pinaplano mong maging business pa bukod sa mga investment na lupa? Gusto kong magkaroon ng campsite. Oh, nice. Since meron tayong magandang lupa dun sa Tanay. Wait lang, yung Tanay ba, meron yung mga ilog-ilog? Yes. May Ayan ba yung malapit sa Wawa Dam? Oo. Rizal yun. Rizal yun. Oo. So, yun yung next na tinitingnan ko. Kasi ngayon, mas gusto ko na yung nature. Oo. Tapos, gusto ko pag masyadong maingay na yung syudad at kapaligiran ko. Oo. Bakit ako, tapos mamumundok. Ano lang, mag-grounding at magkakalda. May scientific explanation din kasi, kapag daw nakakakita ka ng something green or parang greenery, mas parang nagiging positive yung look mo. Yes. And kapag lalo na sanay ka sa mga buildings, tapos usok-usok, sasakyan, nakaka-stress. Ang toxic, no? And how do you manage your stress? Parang paano ka magtanggal ng stress bukod sa mag-camping, mag-green, mag-grounding. paano? Oo. Mga aso ko, tsaka pusa, mahilig ako sa Nasa pets. bahay pa rin pala Sa yung bahay. tanggal stress. So, syempre, pag stress ka, minsan iiyak ka. Oo. Ano din talaga yung personality ko eh. If you feel ko talaga yung pain or iiyak talaga ako. Pero aware ako sa utak ko na iyak mo lang yan, tas laban na ulit. Ganun, Eh, parang, speaking of pain, sanay ka na parang iyak ko lang to isang araw, kinabukasan, okay na ako. Ganon ka bang klaseng tao? O dinadamdam mo siya ng medyo matagal? kinabukasan kailangan kong bumangon kasi kailangan kong lumaban eh. Then, pag nakaramdam ulit ako ng pain, ibibigay ko siya sa sarili ko. Dadamdamin ko siya. Ang hirap nag-fluctuate yung feelings eh. From time to time, yung stress sa trabaho, stress sa mga importanteng bagay like yung mga businesses, gano'n. Pag nai-stress ka kasi, alam mo parang hindi siya yung parang kapag okay na, nakatanggal na ako ng stress, kinabukasan wala na to. Minsan, dadoble pa eh. Minsan babalik. Sasabihin ko nga minsan, grabe yung team building natin, Lord, Parang Kaya kakatapos natin nga. yung activity na to, another one. Grabe. At saka ang daming challenge. The more na lumalaki ka, sa industry meron ka, the more na lumalaki rin yung responsibilities mo. And parang minsan ayun yung pressure sa atin eh. Nape-pressure ka pa ba? I mean like, nape-pressure ka pa ba as an influencer? Ano yung mga pressure mo? Sa ngayon, hindi man masyado. Kasi, mas nakafocus yung utak ko sa career. Kasi ongoing yung PBL. Ang pressure sa akin is yung magkaroon ng financial stability at a certain age. Kasi, di ba, di naman na tayo bumabata. Totoo. Gusto ko makapag-retire ako ng mas maaga, ganyan. Yun yung pressure sa akin ngayon. Pero yung sa influencer side, parang hobby na lang sa akin to. Kaya nga sabi ko, punta ako dyan, mag-vlog lang ako, tapos enjoy lang, ganon. Kasi ang trabaho ko, ang malaking chunk talaga ng trabaho ko is volleyball player. Hindi katulad mo na influencer, pero may minimit ka ng mga deadlines. Totoo. Actually, ginajuggle ko yan nung madami akong projects last month. Ang hirap talaga. Ang hirap? Oh my After God. training shocks, kailangan ko mag-shoot, mag-edit pa, gano'n. Kailangan mo pang presentable ka. Oo, Minsan pagod maayos na pagod ka pa. Tapos parang wala ka, hindi ko nakaramdaman na mag-makeup ako ngayong araw na to, pero kailangan ko mag-makeup kasi kailangan ko mag-shoot, gano'n. Minsan nagiging robot ka, no? Oo, Yung ganun parang, na. okay na sa akin yung 3 hours na pahinga. Siguro nga minsan pag 5 hours ang pahinga ko, okay na eh. Pero pag ganun talaga sa akin, minsan may mga atake ako na 5 a.m., nag-edit pa ako, tapos gigising ako ng 9 a.m. o kaya 10 a.m. Tapos trabaho na ulit. I usually start my day ng mga 2 ng hapon, tapos matatapos ako 2 a.m. 12 hours yun. Eh, hindi mo na minsan kapag galing ka sa, alam mo yan, pag galing ka sa work or sa career mo, pag galing ka pag higa ka na sa kama mo, hindi ka agad-agad makakatulog. Lalo kapag naka-cellphone ka, scroll ka ng scroll talaga. Kaya ginagawa ko, minom ako ng gummies na
ma-help makatulog ako. Nag-ano ka? Ano bang tawag doon? Ashwagandha ba tawag doon? Hindi. Hindi, isa Melatonin. yun. Oh, yan. Melatonin. Sorry po. Opo, sorry. Hmm. Gummy siya eh. Kalimutan ko yung name. Color purple siya. Hindi ko ma-mention yung brand. Oo, pero oo. Effective siya sa'yo? Oo, ilang minuto lang makakaano. Pero Ako pag rin. super stress yung utak ko, hindi siya may effect. Totoo. Talaga tuloy-tuloy lang yung utak ko, hindi natatapos mag-isip. So, dapat talaga, kalmado ka muna bago ka mag-take nun. Kasi kahit na hindi ka Tsaka kapag di kalmado, Tawag doon, may pressure everyday na ma-meet ko yung sleeping hours ko kasi atleta ako eh. Ganon din siya, parang binabangga nung sleeping hours na kailangan kong i-meet, yung oras na kailangan ko pa para matapos ko lahat ng trabaho. Minsan nag-inventory pa ako aabot ako ng 2 a.m., ganun. Tapos iisipin ko na naman, shucks, meron pa pala akong i-edit na video. Kayo nga. Tapos, actually, tinatapos ko din yung thesis ko eh. Sa Oh my master's God! degree ko. Nag-thesis ka, nag-master's degree ka, may nag-masteral ka, atleta ka, nag-influencer Nag-business ka. pa Oh my ako. God, ang hirap niyan. So, Ganun paano kadami. nga? Ano nangyayari? Sineset ko lang talaga yung mga days na kung kailan ko siya tatabahuhin. Oo. Talagang time management. And yung estudyante ka ba, talagang mahirap ba maging student athlete? Mahirap nung siya, nag-aral ka? it's not for everyone. If wala kang, wala kang tibay ng loob na harapin lahat It's not for everyone, ha? Yeah, I would say ang pagiging atleta at mag-aaral ng sabay, sobrang hirap na trabaho. Do you think it's more than a working student? Yung parang mga nagtatrabaho sa mga Tingin offices? ko relatable siya. Relatable sa mga siya. working Pero students. yung, kasi pag sports, kasi gamit talaga yung katawan mo eh. Katawan, utak, gano'n. Oo. Depende kasi sa working student, may mga iba, corporate lang, Oo. upo or remote lang yung Disclaimer lang rin ha, hindi namin sa minamaliit or sinasabing mas mabigat to, ganyan. Lahat ng trabaho mahirap. Pero kasi Yes, imagine, pagiging atleta and at the same time, syempre may stamina, kailangan yung stamina mo okay. Condition mo okay. Tapos mga disiplina mo sa pagkain, whatever you take in your body will affect your performance. Tapos, alam mo yun, yung frustration when you get injured, yung parang recovery mo, ang daming mga... And let's talk about this hot topic naman. Kasi 'di ba parang may mga sinasabi about sa mga student athlete na lang yan sports lang yan kaya nakakapasa. Do you think na totoo 'yon? Na nakakapasa ang isang student athlete dahil sa sports niya? Or talagang kailangan mong i-balance yung pagiging estudyante at pagiging atleta? Gusto kong sabihin na kailangan mo talagang balansehin. Pero hindi naman natin kontrolado yung mga professor na nag-aalaw ng mga estudyante na nagiging considerate sila sa mga estudyante, student athletes. Hindi mo makokontrol yon. At hindi na nila yun dapat iniintindi pa. Totoo. Sana ma-appreciate na lang nila yung buhay ng mga atleta. Pero ako, I'm always for student athletes na dapat iniisip bago ka maging student athlete, bago ka maging atleta, estudyante ka muna. Academics Ka muna. Kasi sa amin, sa Lasal, you won't be able to play if you're not eligible to play because of your ACADS. So meron kang ni-reach na quota ng CGPA mo sa isang term para makapaglaro ka. Pag hindi ka na eligible doon, hindi ka makakalaro kahit na sobrang galing mo sa sports or sino ka, kilalang kilala ka, hindi mo magagawa kung hindi ka mag-aaral. So, hopefully, itong mga atleta nga natin, sana, wag nilang gawing advantage na, student at athlete huwag ako. magpakapante. At huwag sila kampante na dahil atleta sila, makakapasa sila. Hindi dapat ganun. Kasi, ang biggest question dyan is, after your collegiate year or after your career sa sports, sino kayo? Totoo. Pag hindi mo nabuo kung ano yung skills na pwede mong panggawin aside from playing. Diba? Correct yan. Alam mo, yun. malaking factor ang pag-aaral kapag atleta ka. Kasi sa laro, hindi lang naman siya yung parang kung gaano kalaki ang muscle mo eh. It's about your behavior, your attitude with your teammates, and kung paano ka makisama. Tsaka work ethics mo din. Totoo. That's really important. Totoo. Nadadala mo yung yung natutunan mo sa school, sa laro nyo. Oo, totoo. Na especially ikaw leader ka. So kapag when you're a leader in the school sa classroom, madadala mo siya kapag leader, team captain ka sa volleyball. Yes, actually kung hindi mo natanong, actually hindi mo nga natanong talaga. Since LM ako, grade 1 hanggang grade 6, ako yung president ng class. Wow.
So I think it's in me na talaga yung leadership. At saka hindi ka nahirapan na maging leader kasi ever since talaga. Siguro yung pagiging leader mo kasi coming from your experience as someone na medyo na-deprive, na medyo hindi naman talaga marangya ang buhay, pero palaban. Kailangan mag-step up sa buhay kasi hindi nga lumaking may silver platter, ganyan. And actually siguro kasi, nasa ano rin yan, ako kasi, naging leader naman ako nung simula na parang may mga nakaka-appreciate sa akin. Minsan kasi, motivation ko rin yung marami nagkasabi sa akin na magaling ka, kaya mo. Nakuha ka ng confidence. Oo, kasi minsan, ayun lalo na sa mga family. Eto guys kapag kailangan talaga ng isang estudyante is strong support system ng pamilya. Yes. Pangalawa na siguro yung friends, or kung wala kang pamilya, siguro friends na lang rin, or kamag-anak. Pero it's very important ang strong support system para mas maging, mag-step up ka. Correct. You stand alone. Kasi minsan may mga iba na nade-demotivate, na-invalidate ng pamilya. Ang ending, depress yung mga estudyante, totoo. hindi na nila tinatapos yung pag-aaral. Maraming issues about dyan. Sa ganyan. And nakakalungkot lang kasi until now, ongoing siya. And hindi minsan na manage ng mga ibang pamilya yung pakikipag-communicate sa mga estudyanteng pressure sa buhay. Yes. Especially yung mga estudyanteng atleta, di ba? Sobrang pressure sa life. Kasi pressure na sa class, pressure ka pa sa laro mo, sa Tapos career mo. papagalitan ka pa ng magulang mo. Papagalitan ka din ng coach. Totoo. So dalawa yung that's why I told you na it's not for everyone. Kung hindi talaga matibay yung loob mo. Totoo. Kailangan mo talagang harap. Thankful ka rin ba na yung personality mo is medyo strong? Oo. Sobrang thankful ako doon kasi kung hindi ko kinaya yung maagang sa murang edad lumayo ako sa pamilya ko. Nakipagsapalaran ako sa Maynila. Oo. Tapos maglalaro ako at maging estudyante ako doon. Culture shock nga sa akin yung pagdating ko sa Lasal, ang daming mamayayaman. Kaya? Sobrang social lang. Tapos ako, okay lang ako. Wala pang uniform yung Lasal nun, day. Diyos ko. So, parang na-insecure ka? May insecurity talaga? Nung una. Pero ang pinakamagandang ginawa talaga ni Coach Ramil sa amin, he made us sure na we will stay grounded. Ang ginagawa niya, parati niya kaming, parang siyang tatay sa amin Siya nga yung father figure ko. Pinapangaralan niya kami na, lalo na yung mga galing probinsya, sasabihin na, kailangan alamin nyo kung ano yung pinunta nyo dito. Nag-aral kayo dito sa Lasal, hindi para makipagsabayan sa mga estudyante dito na anak ng gobernador, mga politician, mayayaman, mga businessman. Hindi kayo para makipagsabayan dyan. Nandito kayo para sa career ninyo at makapagtapos kayo ng libre. Correct. Diba? So yun lang, dun ka lang pupunta. Ang ginagawa niya sa amin, dapat after ng class, hindi kami lagi dapat sumasama sa mga classmates na lumalabas, pupunta sa ganito, ganyan. Gusto niya kami pa rin team magkakasama after class. Para isa lang yung galaw namin. So we eat breakfast, lunch, and dinner together with him. Ang galing. Naging systematic talaga yon. There were days then and times na allowed kami to join some of our friends. Ganun. Okay. Pero hindi niya kami talaga para talagang dinisiplina niya kami na alam niyo dapat yung limitations niyo. Hindi ka pwedeng sumabay dyan sa mga estudyante na after class magpa-party or magmumall, ganyan. Kasi hindi yan ang buhay mo dito. And that's what you call teamwork talaga. Yes, talagang Yung teamwork ginagawa nyo kasi parang pag isa nagkamali, damay-damay lang. Yes. Domino effect. Domino effect. Kaya dapat laging hands-on yung nasa taas. Yeah, this is yung leadership talaga ni Coach Ramil. Kaya, and one thing that you're very grateful na meron ka sa life mo ngayon. Ano yung isang bagay na yon? Let's set aside the fame, the career, pero ano yung parang grateful ka kasi nangyayari siya sa buhay mo? Grateful ako na yung mga minamanifest ko dati. Magkaroon ako ng sariling bahay. Guminhawa yung buhay ng kahit papano. Nangyari siya. Nang hindi ko ine-expect. Kasi there was a time then in my life na lowest point ng life ko. Siguro would say 4 years ago. Thank you, sir. Thank you po. Nakatira kami ng teammate ko sa apartment. Share kami ng pambayad. Tapos, kala ko wala magtitiwalang mga brand sa akin. Sunod-sunod yung pumasok. Oh my gosh. Hanggang sabi, yun nga, nakarelate ako sa sinabi mo na hindi mo,
parang Hindi hindi mo mo ina-expect. nakasahan o biglang yung blessing bumuhos. Kaya nga rin yung sinasabi ko sa mga kaibigan ko na nag-i-struggle sa life na may reason si Lord kung bakit mo na-i-experience yung struggle sa life. Kasi hindi mo siya malaman kinabukasan or in the next month kung bakit ang challenging ng life. Pero ma-realize mo, dito palang path kasi mo ako dadalhin. Oo. And dun pa lang dapat magtiwala ka na kay Lord. Sabi ko nga lagi, by just waking up in the morning, you really have to be thankful kay Oo. Lord. Kasi yung iba dyan nasa ospital, ang wish lang nila mabuhay pa Mabuhay pa kinabukasan. sila. 'Di ba? Para makasama pa pamilya nila. Tama. Kaya ngayon na parang nakukuha natin yung mga gusto natin, we are more on sustainability. Mas-sustain yung buhay na meron tayo, yung perang meron tayo, or mas umangat pa para mas makatulong tayo. Correct. And yeah, actually ang dami na namin chikahan. Ilang minutes? So 41 minutes. Alam mo, ang sabi ko nga, parang 30 minutes lang talaga eh. But before we end this podcast, we have some hot questions Ay. that we prepared. Atake Pero ng question. alam mo na yan. Go! Atake yan. Chang, what is your retirement plan? I mean, what is your retirement plan pagdating sa pagiging social media content creator? Yung, alam mo yung parang masasabi mong wala ng camera, wala ng volleyball. Anong plano mo? Plano ko na lang siguro i-content yung mga bagay na kung ano na yung present, kunwari in the future, yung present na nangyayari sa buhay ko, na wala na yung volleyball. Kasi nasubaybayan ng tao yung buhay ko with volleyball for so many years. So kung makita naman nila yung buhay after volleyball, tsaka yung mga growth na sa buhay ko. Kasi syempre nag-retire ka na eh. Correct. Siguro may makakashare na tayo ng life of hopefully a married woman with her own family. Gusto mo talaga magkaanak? Gusto ko talaga magkaanak, magkapamilya. Ilan ang plano mong maging anak? Kahit dalawa lang. Kahit dalawa, okay ka na Oo. doon. Wala akong iniisip kung sinong tao yung makakasama ko in the future. Sa ngayon, wala yan sa isip ko, priorities ko. Madami akong mga kailangang intindihin at unahin. Actually, yung mga anak ko, yung mga dogs. At cats ko, feeling ko Sa'yo na yung galing mo yun, sa'yo, oo. Sila yung talagang tinataguyod ko ngayon. Pero, syempre, looking forward, gusto ko din talaga magkapamilya. And that's good that you have your priorities. Kasi minsan yung iba, sa sobrang daming priorities naman, hindi naman na yung iba priorities, pero ginagawa pa rin nila. And minsan kapag di nila namimit yung mga expectation ng mga akala nilang priorities nila, nasasaktan sila. Kaya nga dapat hindi Disappoint tayo sila. nag-expect masyado. Totoo, para hindi totoo. tayo masyadong nasasaktan. And let's talk about you being an influencer. What can you say about sa mga influencer na nagbibigay ng opinion? Or let's say for example, yung may mga strong personality na nagbibigay ng opinion. Kasi definitely ikaw, palapatol ka rin minsan, nagbibigay ka ng opinion about certain topic. What can you say about them? Na parang, is it good ba na nag-speak up ang isang influencer? Or manahimik na lang minsan kung hindi naman sila involved sa topic? I think depende lang din sa topic na sinasawsawan ng influencer. Pero I would say everyone is entitled sa kanilang sarili mga opinion. And depende na lang din sa mga nanonood kung paano nila i-absorb yun. If they're going to take it or don't take it kasi they have different beliefs and values. Kanya-kanya lang talaga tayo. Ang iiwasan lang talaga is, if may influencer na nagsabi ng opinion, is yung parang makipag-away ka pa, didegrade mo pa yung pagkatao ng influencer na yon. Dapat hindi, kasi hindi mo alam kung saan siya nanggagaling. At idadami mo pa yung pamilya. Pamilya, or parang... Titiray nila yung weakest point ng buhay mo. Parang hindi na dapat, don't go there. It's not worth it. And it's not part of your business. Exactly. So, hayaan lang natin silang gumawa ng content nila. Let them be, kasi opinion nila yun. Kasi kung ikaw may opinion ka din naman sa sarili mo, hindi ka rin naman nila pinakikialaman. Diba? So, ganun lang yun. Parang, kanya-kanya tayo ng buhay dito. We can always agree to disagree. Correct. And as an influencer din talaga, hindi mo maiiwasan na may magkikriticize sa'yo. Whether good or bad, kung tama man o mali ang ginagawa mo, they will say something good or bad about you. Oo, talaga. Lalo na kapag basher sila. Kahit na tama ginagawa mo, Mga trolls. masama pa rin yan sa paningin nila. Yun ako nahihiwagaan.
klase ng mindset nitong mga tao na to? Malungkot ba yung buhay nila? At na nakakahiya, naka-follow pa sa'yo. Oo Di ba? nga. Yung parang yung Bakit kami mag-follow? makita, tapos pa-follow mo pa kami. Kakainis naman to. Next question. Baka makapagsusukan Ay, pa ako yes, dito na. sa cellphone eh. When mo balak mag-retire? Gusto ko sana 2 years from now. Pero ayoko na nga sana maglagay kasi dati sinabi ko na yan pero lagi na Dire-diretso delay. ulit. Dire-diretso ulit. So si Lord na parang tinataas ko na sa kanya lahat. Sinosurrender ko na Let lahat. God plans for everything. Ikaw na bahala. Kung bukas makalawa, kailangan ko na pala mag-retire kasi iba na yung pinagkakaloob niya sa akin. Edi so be it. Laban. At least open ka so, sa mga any doors na Oo. pwede mong pasukan At sa saka life. alam ko na may skill ako. Kaya gusto ko yung mga atleta ngayon, lalo na yung mga nasa collegiate. Huwag kayong magmamadaling pumunta sa pro. Tapusin niyo yung pag-aaral niyo. Kasi pag hindi natin alam kung ang stability ng professionalism sa sports eh. What if one day walang sports? Sino kayo? Totoo. Kailangan yung buuin yung sarili nyo at makahanap kayo ng skills para hindi kayo mabaon sa lusak. Correct. Yun lang. Parang ito parang may plan A, plan B ka dapat. Mag-plan A ka, tsaka yung pera mo habang kumikita ka, mag-ipon ka at mag-business ka. Totoo. Let Very your money important. work for you in the future. Correct. Yan yung mga peg natin. Totoo. Dapat sa Pwede tayo hassle-hassle. gumawa ng libro sa mga ganyang quotes Diba? natin eh. Hassle lang kami ng hassle ngayon, pero pagdating ng panahon, pag kumikita na yung businesses namin, di na kami magtatrabaho. Totoo. And alam mo na, hindi ka naaasa pa sa iba. Eh, yes. Diba? Yun Ayun yung importante. magandang bagay na magagawa mo sa buhay mo. Yung alam mong nakahiga ka pero meron pumapasok na pera sa'yo tapos hindi ka nakakaistorbo ng ibang tao. Oo, tama Diba? yan. Yung utang, yung parang manghihingi para sa ganito. Gusto Masaya ko yung ganun ganun. feeling. Totoo. ng buhay. And Manifest next natin. question, manifestation. Favorite UAAP player so far? Favorite UAAP player so far? So far, gusto ko si Angel kanina. Nakikita ko talaga yung sarili ko sa kanya. Yung sarili yung swag. Yung palaban, yung talagang yung andun May yung angas. Oo, yung angas. Ganun. Siya yung tingin kong favorite player ko. So, And in reverse, I don't know if you're gonna answer this one, pero sino ang player na sa tingin mo ayaw mo makalaro for some reason? makalaban. Makalaban. Wala. Lahat gusto. Lahat Open gusto- ka. Wala akong kaaway sa volleyball community. Ang nakakatawa nga lang, yung mga fans, pinag-aaway-aaway kami. Pero hindi nila alam kung gaano ako ka-close sa mga players. As in. Sorry, di ako aware. Meron sana talagang matapos- ganun. oo. Sana talaga matapos na kayo kasi 2026 na. Kahit sino, kahit kaninong team nyo ako idalhin, bubuhay ako doon. Until now ba, meron nagsasabi na kaaway mo si ganyan? Oo, na hindi kami okay na to, ganyan. Oo, pero hindi talaga. Hindi talaga. Just for clarification, wala siyang kaaway. Wala kayang kahit sino makalaban, go! Masaya tayo dyan. And minsan ba napapaisip ka, siguro dahil kasi mataray ako eh, kaya iniisip nilang ganyan ako Oo, eh. ganun talaga. Nami-misinterpret nila yun dahil naangasan ko, ganun-ganun. Pero kilala ko ng mga players. Alam nilang sa loob lang ako ng court na yun. Kasi pagdating sa labas, kaya nila akong matakbuhan kahit ano pa yan. And next question is, maldita ka na sa court. Sa tingin mo, sinong papantay sa pagkamaldita mo sa court? Si Bella Belen. Ay, Bading si talaga Oo. siya. Tsaka bading-bading din siya. Oo. Ayun So naman. parang nagmamatch yung level nyo talaga eh. Next question we have. If ikaw ang coach, then pagagawin ka ng line-up for national team, sino-sino sila? Wow. Kung ikaw ang gagawa ng First isang six. team Oo. at magla-line up ka, sino ang first six mo? Mamaya maging issue. Nalang. Hindi naman sasagutin mo ba? Or Or iinom tayo. iinom na lang? tayo. I think iinom na lang. Hindi, kasi ang nakakaloka, gagawa ka ng lineup based sa knowledge mo sa volleyball. Pero yung mga spectator na hindi talaga naglalaro at walang in-depth na or kamalayan sa paglalaro, sila yung gagawa ng sarili nilang lineup tapos magagalit sila pag gumawa ka ng sarili O sige, nilang- isang tao na lang, isang player na ipapasok mo sa lineup. O isa lang ha, Gia talaga. si Gia. Matagal na ba kayo magkakilala ni Gia? I mean like, ilang years na kayong magkakilala Tagal ni na, Gia? since magkasama kami 2018 ata, or Oo. 2017. Actually,
dalawang tatlo yung setter na dinaanan ko na mahusay talaga. Kim Fajardo, Gia Morado, and Rhea Dimacolacan. Yung Ay. tatlo na yan. Mga halimaw. Pasok mo yan sa national team. Kung bubuo ako, yan tatlo na yung kasama yan. Pero yung all other players, di ko nasasama. Pwede sabihin. Wala kayo. Anyways, guys, I think we can end our podcast here kasi sobrang haba na. Matatalo na natin ang Toro Farm dito, guys, ha? 51 minutes. Tapos dire-diretso Mag-edit ka pa dyan. I mean, a podcast naman kasi dire-diretso yan Yes. But anyways, thank you so much for accepting my invitation. And sana, gumanda siya kasi ginagawa niya yung Russian manicure. Favorite mong color yan? Yung mga nude-nude? Oo, ganyan lang. Perfect. Anyways, I have a simple gift for you. This is your flowers. And actually, ito yung gift ko sa'yo from Bypass PH. Yeah. Ito yung mga ibang products na binibenta namin. Papakita ko sa'yo Sige, para hindi sige. ka mahirapan. So, I got something from Lululemon that I got Wow. from Dubai. At galing to sa pera mo, ha? Oh, of course! Hindi to galing sa flood control. Ito yung, I think kailangan mo to. Oh, kailangan ko This is a yan. Lululemon tumbler. Ang ganda. And, mahilig ka kasi sa purple. At mahilig din ako sa gold. Oh my gosh. Super happy ako. Perfect. Ganda ng- Tapos, ewan ko may Purple and pink. Correct. So, I got you a everywhere belt Oh. bag na purple. Ayan. Famous yan from Lululemon. And, the Lululemon na, Wow. ewan ko tawag dyan, golf top ba? Yes, sun visor. Oh. Bagay na bagay. Mag-golf tayo. Ayan na. Dati lang, patintero ngayon, Ayan, mag-golf na golf ha. tayo. Ayan. Tapos, I also got you from Gentlewoman. Oh, ang ganda. This one, I got this from Thailand. And then, ano pa ba? A wallet from House of Little Bunny. Okay, kaya Yeah. dyan. Sana nagustuhan mo, Oh, ha. ang dami mong Thank gift you. sa akin. Oo na. Sorry, wala pa akong gift sa'yo. Okay lang, ano ka ba? Bawi ako. By bawi just ako sa'yo. saying yes sa podcast ko, it means a lot to me. Thank Thank you you so so much. Ayan, bigay ko na sa kanila. Baka kunin mo na. Thank you. Sana nagustuhan mo, ha. But anyways, thank you so much for watching, everyone. Again, Chang Abby, ano bang pwede kong shoutout dyan? Yung mga social media account mo. Yes, thank you so much for watching and for having me. Yes, Sana thank may you. natutunan kayo dito sa podcast na to. And don't forget to always subscribe kay Mentor. Thank So, you. mga small and big wins niya. And ako naman, you can follow me sa aking mga social media, Abby Maranyong on Facebook, Abby Maranyong on TikTok and Instagram. And yung business mo rin Yes, na Kalma Home Service Massage, magpakalma na kayo. Kalma Home Service Massage. Ano yan? Within NCR? Yes, NCR, QC, Antipolo, Cainta, Wow. Marikina. Meron na kami sa Parañaque. Ay, sa tara! Diba? Ay, yung i-spike yung likod nyo. Charek! Anyways, thank you so much for watching. Bye! Bye! Sayang ka sa